masasamang espiritu. At dahil dyan, that the Lord ministered both to the mind and the body, both to the body and the soul. News about Him, especially news is about His ability and availability, spread. Mabilis na kumalat ang balita. Ang binabasa pa lang po natin ay Matthew chapter 4. So hindi pa masyadong mahaba ang nagiging public exposure ng Panginoon, pero napakabilis kumalat ang balita tungkol sa Kanya because He had two qualities that people needed and even us, people now need today. His ability and availability. Kaya niyang magpagaling at gusto niyang magpagaling at naroon siya at nagpapagaling. Kaya niyang magpalayas ng masasamang espiritu sa mga inaalihan nito at gusto niya magpalayas at naroon siya at nagpapalayas nga ng masasamang espiritu. So what happened? People were brought to Him. Ganun na lang ang lalim ng pangangailangan ng mga tao na napakabilis kumalat sa panahon na wala pang telepono, walang text, walang cellphone, walang fax, walang telegrama, kumalat ng napakabilis ang balita. Sapagkat ang mga tao ay uhaw na uhaw sa ganitong uri ng pag-ibig. Pag-ibig na nagpapagaling at nagpapalaya. But we must never forget that His initiative to connect with the people was only reciprocated by the people. Dahil inuna niya at siya ang naunang lumapit sa mga tao at nagpagaling at nagturo, nangyari ngayon na kumalat ang balita, ang ibang mga tao ngayon ay sila na ang lumalapit sa Panginoon. Dahil nauna na lumapit ay ang Panginoon. And what were the added types of burdens here and difficulties and illnesses? Severe pain. Isa po sa aking, malapit sa aking puso na ministry is to manage pain. Lalong-lalo yung mga cancer patients. Yung sinasabi nilang talagang hindi na pwedeng dugtungan pa ang buhay dito sa lupa. At pagkatapos ay sobrang hirap ang dinadanas bago sumakabilang buhay. Ito po isang ministry na gusto kong magawa natin ng paraan to be able to manage pain of people that if their physical death cannot be avoided and cannot be delayed, at least to minimize their pain. At kung kayo po ay nagkaroon na ng mga kamag-anak, mahal sa buhay, na nakaranas ng ganitong uri ng mga kasakitan, alam niyo ang ibig kong sabihin. People with severe pain were brought to the Lord, and the Lord healed them. You have no control over severe pain. And then people with demonic possession, tinitirhan ng masasamang espiritu ang kanilang lupang katawan, you have no control over these spirits. You needed somebody that had greater power than those spirits. And those people were brought to the Lord. Once more, people have no control of themselves and their lives. And they were set free by Jesus. Then those who had seizures, yung mga biglang nalang kikisay, biglang bubula ang bibig, biglang manginginig at biglang tumutumba, wala kang control dyan, hindi mo alam kung kailan darating. You needed somebody who controlled higher powers to be able to put that under control. And they were healed by the Lord. At siguro yung pinakamalala na dito na talagang walang kontrol sa sarili, yung mga paralyzed. Mga paralitiko na ang sarili, hindi maitayo, hindi maigalaw ang sariling kamay, hindi maangat ang sariling paa. Wala talagang kakontrol-kontrol. And they were brought to the Lord, and the Lord healed them. Sino tayo sa mga pinag-uusapang ito, mga kapatid? Sino ang mga mahal natin sa buhay dito? Yung may mga severe pain, and we're talking about all kinds of pain now, not only physical. Emotional pain, spiritual pain, ang Panginoong Hesus pa rin ang sagot dyan. Humahanap tayo ng kalutasan sa mga alak, mga drugs, mga paglilibang, pagpapasarap. Subalit ang sarap ng katawan, maaari ngang makamit. Subalit ilang saglit lamang ito ay naglalaho. Parang air conditioning na pag pinatay mo ng air conditioner, biglang iinit na ulit. Parang pagpapaypay nyo, kaya kayo paulit-ulit. Pagkatapos ng isang paypay, may hangin, pero wala na uli. Kailangan mong ulitin na naman at ulitin at ulitin. Kasi sandali lang ang sarap. Ganon din, ang sarap na panandali ang hinahanap ng tao para malutas ang kanyang mga suliranin. Pero merong sagot dyan na permanente, hindi nagbabago, at walang bayad. Ito ang pag-ibig ng Panginoon. Na kung papayagan natin na maging lunas ng ating mga karamdaman,
ay walang salang magiging mabuti para sa atin. Sino tayo dyan? Yung may mga problema ng demonic possession? Maring literally we are possessed, or our loved ones, or symbolically we are possessed. Hindi mo makayang bitawan ng isang bisyo, hindi mo matalikuran ng isang kasalanan. Nasasabi mo yung mga pinagsisisihan mo at ayaw mo namang sabihin. Nagagawa mo yung ayaw mo talagang gawin, pero ba't yan ang laging nagagawa? Para ka na rin possessed. Maaring tayo yung nagkakaroon ng seizures. 90% of the time, you are in control of yourself, pero biglang dumarating yung mga panahon na wala kang kakontrol-control. Para ka na rin dinapuan ng seizure. And then there may be among us people who are really paralyzed. Those who are spiritually and emotionally paralyzed. Halos patayin ka na nang bumubugbog sa'yo at nagpapahirap sa'yo, pero wala kang magawa na lumayo man lang at ipagtanggol lang yung sarili, para kang paralyzed. Because you're emotionally paralyzed. At marami po mga battered women, ganon. Talagang nanganganib na ang buhay, halos pinapatay na, pero wala man lang magawang hakbang, parang paralyzed. Hindi alam ang iisipin o gagawin. Na meron tayong mga problema sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay, wala tayong magawa para tayong mga paralyzed. Ganyan din ang mga dinala sa Panginoon. And the good news is, lahat po sila napagaling ng Panginoon. Ano man ang ating dinaramdam, ano man ang ating mga sakit at ng mga mahal natin sa buhay, si Jesus pa rin ang dapat nating lapitan. At hindi naman mahirap sapagkat siya na una ang lumapit, siya na. Napakabuti ng Panginoon. Bagay na pinupuri. Kaya minsan ang Panginoon ay naglalakbay at sa pagpunta niya sa ibabaw ng isang burol, nakita niya yung Jerusalem na nasa ibabaw ng isang mas mataas na burol at siya napaiyak. Sapagkat sabi niya, kawawa ang mga tao, sila'y ligaw. Napakarami nilang dinadalang karamdaman, hindi nila alam kung kaninong doktor dadalhin. Nakita niyo po sa ating bayan, narong sumikat ang isang nagdodoktor-doktoran na napapababa niya yung araw. Tapos nabisto ng lahat, fake pala. Narong sumikat ang mga faith healers na nabisto rin yung iba, mga atay-atay pala at balon-baluna ng mga manok, yung mga tinatanggal sa'yo. O operahin ka, biglang electric fan ang makukuha sa loob ng iyong tiyan. At maraming naniniwala sapagkat mga desperado. Kung sinong umusong doktor doon, punta doon. O nauso ang ganitong gamot, o nauso ang ganong herb, kahit talang saan ang tao. Sapagkat lahat ng tao ay may karamdaman. Lahat ng tao ay may kinatatakutang mga sakit. Pero si Jesus ang sagot. Kailangan nating maintindihan, we should be able to operationalize in our daily life what it means that Jesus is our healer. That Jesus is the answer to all our needs. Na kung meron tayong problemang financial, paano mangyayari na si Jesus pa rin ang solusyon? Kasi yung iba sasabihin nila, ang taong nagigipit sa patalim ay kakapit. So gagawa ng mga ibang paraan para malutas ang problema. Definitely mga paraan na hindi maka-Diyos. Definitely mga paraan na hindi turo ng Diyos. So anong nangyayari? Sinasabi natin, hindi solusyon si Jesus sa problema kung ito. Kailangan si Satanas ang solusyon dito. Kailangan gumawa ako ng mali para masolve to. Kasi kung tama lang, hindi pwede. Kailan natin lubos na mauunawaan ang ibig sabihin that Jesus is the answer to all our needs. And the sooner we realize that and operationalize that and make that happen in our lives, the sooner we're going to enjoy the kingdom of heaven. Whatever it means, whatever among its many meanings may be relevant to you. So we should take note that the Lord's patients were bothered or controlled by forces beyond their power. Tulad din ang marami sa atin ngayon. They needed power beyond that of their tormentor. Kailangan higit sa nagpapahirap sa kanila ang kapangyarihan ng lulutas. Philippians 2:9-10, God gave Him, meaning the Lord Jesus Christ, the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. Salamat, pati ang mga tuhod ng mga masasamang espiritu luluhod sa pangalan ng Panginoong Jesus. That this is a name that is above all names. That the name Jesus is above the name headache. That it is above the name cancer. That it is above the name illnesses, sickness.
It is above gallstones. It is above insanity. It is above loneliness, depression. That the name of Jesus is the name above every name. Salamat ganon. Ngayon, pinakikinabangan ba natin yung katotohanan na yun? That the name of Jesus is above the name of poverty. It is above the name of hunger. It is above the name of corruption. It is above the name of sin, temptation. At kung, mga kapatid, ano man yung name ng taong umaalipin sa inyo, at buong giliw naman kayo nagpapaalipin, the name of Jesus is above that name. The name of Jesus above the name of inferiority complex. The name of Jesus is above the name of shyness. It is above the name of pain or sorrow or bitterness. It is above the name of the past. If your past was ugly and scarred, the name of Jesus is above that name. Napakalalim. Napakalalim. Ang lagi kong ipinapanalangin, Panginoon, bigyan niyo po kami ng kakayahang kuskus man lang ni konti ang ibabaw ng inyong salita. Sapagkat kuminsan nandun lang tayo at hindi nakakapasok sa lalim nito, kaya nababaliwala ang dapat sana'y napakaraming kapangyarihan na available sa mga anak ng Diyos. Mga Kristiyanong may mga takot sa dilim, mga takot sa multo, sa mga kaluluwa at kung ano-ano pa. 1 John 4:4, the one who is in you is greater than the one who is in the world. Bakit ka matatakot kung ang pangalan ng iyong Panginoon ay mas mataas sa anumang pangalan? At ang ranggo niya ay mas mataas sa anuman. Namnamin natin ito mga anak ng Diyos at ipamuhay. And definitely, you will realize that Jesus loves you. Ginawa ng Panginoong itaas ang kanyang pangalan at na-maintain niya yon. Salamat. Sapagkat kung siya ay nagkasala nung siya ay nabuhay sa lupa, kung siya ay nagpakahina, bumigay, hindi na niya makiklaim that His name is above every name. Mawawalan tayo ng kampyon, mawawalan tayo ng tagapagtanggol, mawawalan tayo ng tatakbuhan, alang-alang sa atin, talagang pinaghirapan ng Panginoon na malampasan ang lahat ng pagsubok. Kaya dapat tayong laging nagpapasalamat sa Kanya. At kung humaharap sa pagsubok, alalahanin kung sino siya, na siya'y tagumpay, walang dahilan para matalo ang kanyang mga anak. Natatalo dahil nagpapatalo o nadadaya, nauunahan ng takot. Anong dahilan? Sapagkat mahal tayo ng Diyos, kaya niya ginagawa yon. At yon ay naramdaman ng marami. So Jesus was followed by people. Walang gimmick. Hindi niya sinasabing, tuwing linggo, alas 3 ng hapon, magpapagaling ako, dahil lahat ng may sakit. Hindi niya kailangan gawin yun. Hindi siya nangangako ng kung ano-ano. Walang mga devices to attract people. The attraction of Jesus was the power of His words. The words that appealed to the mind and the words that quenched the longings of the Spirit. And He was followed by people from Galilee, from everywhere. Inisa-isa po yan sa Biblia at hindi maliit na bagay na inisa-isa. Ang mga sumunod sa Kanya from Galilee, from the Decapolis, from Jerusalem and Judea, and from the regions across the Jordan. In other words, lahat ng mga lugar, may mga kinatawan na sumusunod sa Kanya. Jews and Gentiles alike, the young and old, men and women, the wise and the not so wise, the learned and the not so learned, the rich and the poor, follow the Lord. Ano pang mga challenges ng katotohanan na yan, mga kapatid? That the lovable Jesus did the first move. He did the first move to be with people, to teach, and to heal. John 1:14, the Word became flesh and made His dwelling among us. Nagsakatawang tao ang Panginoon para makiisa, makibilang, makisangkot, makihalubilo sa atin. Sapagkat di natin kaya, ang Panginoon, siya na ang lumapit. And already able, because He is the Son of God, He made Himself available. And because the Christian must be like Christ, Christian, you must be able. Siyempre may ability tayo.
Hindi naman napupunta sa isang tao ang lahat ng abilidad, lahat ng kakayanan. But every person is gifted by the Holy Spirit to have an ability. May ability kang mang-encourage, may ability yung isa mang-rebuke, may ability yung isa na tumulong, may ability yung isa na manalangin, may ability na umawit, kung ano-ano. But you should not stop at being able. You should be available. Just like Jesus. You must be available. Hindi mo pwedeng ipagkait ang abilidad na ibinigay sa iyo ng Diyos, lalong-lalo sa kanyang iglesia, lalong-lalo sa church, which is His body, of which the head is Jesus. If you are not present, if you do not surrender your ability to the body, you are cheating all of us. Because God gave you an ability to be part of the patrimony of the whole church. Parang ika'y bawang, absent ka, paano magkakaroon ng ginisa? Ang present lang yung sibuyas at kamatis. Magsisigang sa miso, ikaw yung miso, absent ka, di hindi sinigang sa miso. Ano pong ability nyo, mga kapatid? Alam nyo yan? Available ba kayo? O yung mga ability nyo, itinitinda nyo lang sa labas. That you have a lot of skills, but you market your skills elsewhere, and your skills are not available to the church. Pinagkakaperahan, pinaghahanap buhay yung mga skills, talent na ibinigay ng Diyos, pero pinakikinabangan ba ng iglesia? Napakahalagang tanong. Kasi kung si Lord able lamang at hindi naman available, di baliwala. Hindi siya nakatulong. Remember that as like Jesus, you should be able and available. Dapat available ka to pray for others. Kung hindi man, you're available to sing, to lift up the feelings of people, or to give glory to God. Or you should be able to teach. May talent ka, creative ka, artist ka, pinapakinabangan ba ng Diyos? O ginagamit ka lamang ng mga advertising agencies na hindi naman masama, pero may mas mabuti pang ginagawa at pwede namang sabay. The Lord was able and available. That's why He became effective. So the loving and lovable Jesus ministered to the mind, to the body, to the spirit. Kompleto. It was a holistic spirituality. Hindi katulad ng nangyayari sa maraming Christian groups ngayon o Kristiyanong tao. May mga grupo, puro doctrine, teaching. Pero wala namang healing. Walang love. Puro karunungan. Meron naman healing, walang doctrine. Kaya kahit na may dumating na hangin, ay sabi sa akin ng Diyos, hangin lang pala yun. May nakita lamang na formation ng nilugaw, merong vision. Kasi mahalaga po may doctrine and teaching, yan ang ginawa ng Panginoon. He went to teach and preach. At kadobol, He healed people. For the mind, for the heart, for the body, for the spirit. Hindi yung puro ka-teaching, wala ka naman pag-ibig, wala kang tulong sa kapwa, wala kang ginagawa, at yung karunungan mo pa nagiging dahilan para ka maging hambog at maging mayabang. Meron naman talaga, puro na lang supernatural gifts, healing at kung ano-anong mga kababalaghan, pero walang teaching, kaya madaling pasukin ng mga masasamang espiritu para iligaw. Dapat balanced. You should be balanced, and we should, because we are balanced, minister to the total person. Nakita niyo po ang Panginoon, total yung ministration. May preaching at saka may mga pagpapagaling. Mag-iingat kayo sa puro pagpapagaling, puro himala, puro dasal, puro kung ano-ano kababalaghan, pero walang intelligent teaching. Dahil madali ang madala sa kamalian, bali wala rin naman yung puro karunungan, tapos wala namang mga kababalaghan, dahil ang kababalaghan sumama sa gawain ng Panginoon. Kasabay. And make sure that you get ministered to as a total person. I was speaking with one friend, at sabi niya, ang galing-galing talaga ng tatay ko. Hanga sila sa tatay nila na sumakabilang buhay na. Nung magkokolehiyo kami, miniting kami magkakapatid, at sabi, pinag-uusapan kung anong pag-aaralan namin sa kolehiyo. At ang tanong ng tatay namin, sabi niya, ano ba yung hindi nyo masyadong gusto o medyo ayaw nyong pag-aralan o gawin?
Sinabi yun ng mga anak, ayoko ng engineering, ayoko ng gano'n kasi maraming math. Ito naman, ayoko ng arts kasi ganito, gano'n. Ito, ayoko ng gano'n, ganyan. Alam niyo, sabi ng tatay nila, at sinunod naman. Ikaw, yung ayaw mo ng engineering, yan ang pag-aralan mo. Ikaw, ayaw mo ng arts, pag-aralan mo yan. Ito, ayaw mo nito, pag-aralan nyo. Dahil hindi nyo naman talagang kinasusuklaman, medyo ayaw nyo lang. At kaya nyo namang ipasa dahil may brain kayo. At maganda ang foundation nyo sa high school. At sabi ng mga anak, bakit naman po yung ayaw namin ang pag-aaralan namin? Bakit nga naman? Tanong nyo rin ba? Sabi ng tatay, kasi yung gusto nyong gawin, kahit anong mangyari at bumaligtad ang mundo, gagawin nyo yon. Ayaw nyo man ng engineering, in between that time, sa inyong mga free time at pagkatapos ng kurso, siguradong pupuntahan nyo rin yung gusto nyo. So mabuting pag-aralan nyo yung ayaw nyo, dahil kung hindi nyo pagagawin ngayon, hindi nyo natitingnan kahit kailan. Hindi na kayo magkakaroon ng balance. Hindi nyo na malalaman yung kabilang banda. So gawin nyo ngayon yung ayaw nyo dahil ang haba ng buhay ninyo, bata pa kayo, magagawa nyo pa yung mga gusto nyo. Sinunod nila. Naipasa naman, and I think maganda yung bunga. Naging very well-rounded people. Liban nilang siguro kung talagang survival ang issue nyo na kailangan nyo ng matutong mag-welding para mabuhay, siguro gawin nyo na yon. Pero ang punto lang ay ito, you must be ministered to as a balanced person. You don't only eat what you like to eat, but you eat also what you need to eat. Huwag lang kayo nakikinig sa mga taong bumobola sa inyo, sumusunod sa inyo, kahit ano ipagawa nyo, ginagawa. Dahil mababaliw kayo pag ganong tao lagi ang kasama nyo. Yung gawin nyo to, gagawin nga. Sundin nyo to, susundin nga. Tuwang-tuwa ka dahil hindi ka tinatanggihan. Pero anong mangyayari sa'yo? Hindi ka na maitutuwid. Hindi ka na mag-i-improve sa buhay. So dapat nakikinig ka doon sa nagagalit sa'yo, pinapagalitan ka. Mali ka, kanya. Pasalamat ka kung may nagaganoon. Kasi pakikinggan mo lang naman. Ikaw naman na magpapasya kung gusto mo sundin. Pero at least nadinig mo. Don't surround yourself with people that always admire you and say yes and agree with everything you do. Because mapapahama kayo. Lalong-lalo kung ang mga taong yon ay umaasa sa inyo, binibigyan nyo, nireregaluhan nyo, natural, papayag. Kahit pag ibitin nyo yan, pati warik, gumulong, gagawin, lalo't binibigyan nyo. Makikinig kayo doon sa mga taong sumasalungat. Lalo't alam nyo na matalino yung tao, hindi naman talaga galit sa inyo, kaya sumasalungat, sapagkat doon tayo nagkakabalance. Alam nyo si Lord, very balanced. How did He grow? Sa Luke 2:52, i-describe ang complete growth ni Lord. And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and men. Wisdom, brain. Stature, physically, the body. In favor with God, spirituality and holiness. And in favor with men, social development niya. So hindi lang siya in favor with God, tapos kinamumuhian ng lahat ng tao. Hindi rin naman siya paborabo sa kanya ang mga tao, tapos nagagalit sa kanya ang langit. Balanced. Lalo't meron tayong strong opinion, o kaya meron kang strong desire na gawin, lalo ka dapat mag-submit sa magbibigay sa iyo ng balance. Dahil pag walang nagtutuwid sa iyo, kung saan ka dadalhin ng iyong mga haka-haka at imahinasyon, you need people that will pull you back to the ground. What a gift! If there's one or two intelligent people who can tell you what you did was foolish, then you say, thank you. You are using your intelligence to correct me. Huwag nating gagayahin po yung mga hangal na nagagalit pag sila'y itinutuwid. Magpapasalamat ka sa kumakalo sa iyo pag sobra ka na. Huwag kang magagalit. Because you will be destroyed when intelligent people do not care about you and do not want to stop you. Napakalaking pagpapala na may nagbibigay ng balanse. At yan ay binigay ng Panginoon. The people were spiritually hungry, He fed them. The people were weak, He strengthened them. Balance. And you know, even now, people are harassed and burdened with pain. They are captured and imprisoned, sometimes fully controlled by evil forces, turning them into paralyzed beings. Anong relevance ni Jesus? The ministry of Jesus was to declare the truth and to set people free. Remember this. The true declaration of truth sets free.
John 14:6, Jesus answered, I am the truth. And in John 8:32, you will know the truth, and the truth will set you free. Free tayo dapat sa mga umaalipin at pumipigil sa atin. Dapat ay malaya tayo mula sa mga ganyang mga sakit, lalong-lalo na emotional and spiritual illnesses. Kuminsan ay banal ka makadiyos, hindi maiwasang may sakit ang iyong katawan because we are living in this imperfect world and we probably are responsible for many of our own illnesses. But the point is, the Lord promises to give us a clean slate in a spiritual way. Yung physical, hindi laging kasama. Hindi ko mo makadiyos ka pag hihimalaan ka physically. Pero ang alam ko, nakita natin yan, pag makadiyos ka, ang himala na emotional and spiritual, laging available. Kaya kahit na yung hindi mo mapatawad dati, napatawad mo. Yung dati mo mga takot ay nalalampasan mo. Sapagkat ang mahalaga naman ang espiritu eh. Malaya man ang katawan kung nakakulong ang espiritu, baliwala. Ngayon, ikulong man ang inyong katawan ng mga sakit at kung ano-ano. Pag malaya ang inyong espiritu, literally, sky is the limit. Kaya masarap yung nangangarap at nag-i-imagine. Kahit hindi ka nakakasayaw ng balay sa iyong pangarap, nagbabalay ka, nangyayari in the spiritual world. Kaya dapat yung ating espiritu nakakalaya. Pero alam nyo, yung espiritu man, kuminsan hindi makalaya. Hindi makapag-isip ng magagandang bagay, puro negative, hindi malaya. Hindi makatulog, hindi makapamahinga. Binabagabag ng maraming bagay. Diyan, lalong-lalo na, napakahalaga ng himala ng Diyos. Meron mo magtatanong, Pastor, bakit ito? Nagdasal na kami ng nagdasal, paralyzed pa rin ang nanay ko. Hindi naman obligasyon ng Diyos na lahat ng hinihingi natin ibigay niya at hindi yan kasama sa ipinangako. Pero ang pinapangako, spiritual freedom, emotional freedom, at higit naman yun na mahalaga. Pero, paano po nagpalaya ang Panginoon? Paano nagpagaling? Teaching first. Preaching first. Healing follows. Hindi pwedeng healing agad, wala namang teaching. Dahil pwedeng magkaroon ng parang healing, yung pala, deception lang yan ni Satanas para sa maniwala ka agad. Kaya yun pong may mga gifts of healing, halimbawa. Mga gifts of the Spirit na kakaiba, vision, dreams, prophecy, naniniwala tayong meron pa niyan hanggang ngayon. Pero, ang dapat na laging ginagawa ng taong naniniwalang meron siyang gift of a healing, of prophecy, of kung ano-ano, dapat lagi siyang nakikinig sa intelligent and spirit-filled preaching and teaching para magkabalance siya. Kasi kung lagi lang niyang sasabihin, may vision ako, may leading ako, paano man natitiyak na galing sa Diyos at hindi lang sa iyong emosyon? Kailangan lagi kang napasa sa ilalim sa gifts ng iba. The gift of knowledge, the gift of teaching and preaching must give direction to the other gifts that are difficult to validate. Hindi tayo puro emosyon. Kaya ang sabi sa Corinthians, the spirit of prophets are subject to the prophets. Ibig sabihin, may spirit ka, meron kang kung ano-ano, dapat subject yan to other prophets, hindi lang sa'yo. Dapat may accountability ka sapagkat madaling malasing at mahibang, lalo't emosyonal ka. Kung madali kang umiyak, madali kang malungkot, madali kang tumawa, emosyonal ka, bantayan mo yan. Kasi maring yan ang pasukin ni Satanas para kadayain. At kung may gift ka man, itinulak ka ng itunulak ni Satan na maging katawa-tawa, maging kakaiba na, maging weird, wala na tuloy maniwala sa'yo. Ba't ka may gift kung walang maniniwala sa'yo? Kaya ang mahalaga, pinaniniwalaan ka, hindi ka na pagkakamalang loka-loka, o may sira, o ganun. Dan sino ngayon na makikinig sa'yo? Bali, wala ang gift. That's why those who are gifted must surrender themselves to those who have the gift of knowledge and the gift of teaching. Then there will be balance. Ang mga sobra ay nakakalos, ang rough edges ay kumikinis, all for the glory of God. Kaya nga po kuminsan, marami mga churches, ang nagiging problema nila, yung mga madadasali na members, at saka yung mga mahilig sa mga kung ano-anong gifts, umaattend ng seminar dito, aattend doon, tapos dala-dala sa church, yung kung ano-anong katuruan. Dahil kung hindi nabibigyan ng control yung mga yan, lumalaki kuminsan ng loob na kami ang kinakausap ng Diyos, kami ang mga prayer group, sa amin nire-reveal ang lahat. Yumayabang at nag-split ang church. Tell me, pag ganun ang nangyari, galing ba sa Diyos ang espiritu na yon?
Kaya dapat itinutuwid, inilalagay lahat sa lugar. Gusto ko pong bigyan ng diin, ang lahat ng may spiritual gifts, lalo fabulous gifts, must surrender to the pulpit and to the education department of the church. Because it is the knowledge that is verifiable that will validate the occurrences and events that are too difficult to validate. Dapat merong ganong control. Ngayon, if you encounter the truth, if you encounter the Lord, dapat ang kasunod, freedom. Nakita niyo si Zacchaeus, when he encountered the Lord Jesus Christ, biglang sabi niya, Lord, half of my money I'll give to the poor. Lahat ng aking mga dinaya, ibabalik ko, times 4. May natira pa kaya sa kanya? Siguro wala na. Pero bakit siya naging free? Marahil ang Diyos niya noon, pera. Kaya ngayon na si Lord na ang Diyos niya, yun ngayon ang patotoo niya na iba na ang Diyos niya, hindi na pera, bali wala na sa kanya. Pero kung hindi naman niyo pera ang Diyos, hindi ko man na-convert kayo kay Lord at naging Savior niyo siya, ipapamigay niyo na nga yung pera niyo kasi kung hindi naman yun ang Diyos niyo, hindi naman kailangan tanggalin. The Samaritan woman, anti-social, alas 12 na tanghali, iigib para walang makitang kapwa-tao doon sa balon. Pero nung na-encounter niya ang Panginoon, pumunta pa sa village, sabi niya, I have met somebody. Kailangang makilala niyo siya at hinakot yung mga tao sa Panginoon para maturuan. Yung babae na nag-iipon ng kung ano-ano mga pabango para sa kanyang sarili, nung nakilala niya ang Panginoon at nakalaya siya, yung pabango niyang mahal, binasag niya at binigay niya sa Panginoon. Because when you encounter the truth, the automatic result is freedom. Ito ngayon ang tanong, are you free? Alam nga naman, lagi mo nadidig yung salita ng Diyos, tapos kirida lang, di mo maiwan-iwan. Alam nga naman na nakikinig ka lagi at nagba-Bible study, pero bisyo lang, hindi mo matalikuran. You are not free. Kailangan, after the truth is heard, freedom follows. So kailangan tanggapin ng buong buo yung truth, submit to the truth, so that you will be free. Galatians 5:1, it is for freedom that Christ has set us free. Teaching without healing is only half the work and pointless. Talagang yung tunay na teaching, powerful and truthful, must set people free. At pag kayo po napapalaya ng inyong nadidinig, sigurado, susundan-sundan nyo kung kanino nyo man yun nadidinig. Dahil napapalaya kayo, kayong nakakaalam na tumatalab ang salita ng Diyos. At ganyan ang ginawa ng mga tao sa Panginoon. Sinundan-sundan siya kahit sa siya magpunta. Kasi nakakalaya sila pag nagbubukas siya ng bibig at nagtuturo. At hindi lang yon, gumagaling sila physically. Which of course is the most dramatic but the least significant of all healings. Yung physical healing, yung nakahigang tumayo, yung pilay na naglakad, dramatic yan. Pero mababaw yan mga kapatid. Mas malalim yung hindi physical ang healing, kundi emotional. Spiritual. Yung dating hindi niya makita ang katotohanan, nakita na. Yung dating hindi magkalakas ng loob na gawin na mabuti, ngayon ginawa na. Yun ang mas malaking himala. Kaya lang ang mga tao, mabababaw. Ang pinaka gusto natin laging nakikita, yung pangkatawan, yung pang-physical. Kaya iba tuloy, yun ang mga gimmick nila at mga trick para maraming makinig. Yung mga healing in front of the TV, blah, 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 blah. Makakapagsalita na, hindi mo noon malaman kung artista ba yun o inilagay doon. You know, kailangang i-emphasize yun because most of the people are always longing for physical manifestations. Kaya dinadaya tayo ng mga espiritu, lagi may mga physical, dyan dahil ang hilig ng tao. Nawa, sa maiksing buhay natin, gumradyo tayo lahat sa spiritual level na masasabi nating, Lord, may sakit ang binti ko, pagalingin niyo po. Pero kahit hindi niyo pagalingin ito at masakit pa rin, maniniwala pa rin ako sa inyo. Dahil marami kayong pinapagaling sa akin na iba, na espiritual, na hindi nakikita ng tao, hindi madaling bilangin o sukatin, pero sa akin mas mahalaga yun. Na hindi po natin laging ine-equate yung ating spirituality at yung pag-ibig ng Diyos sa nakikita ng mata. Sabi, Lord, may sakit ang nanay ko, awag-awa na ako, pagalingin niyo po, pero kahit di niyo pagalingin, naniniwala ako sa inyo. Dahil alam kong maraming paraan ng pagpapagaling ang ginagawa niyo sa amin, hindi lang ito. Huwag nating ibabase sa nakikita lang ng mata ang kapangyarihan ng Diyos. The truth is, God is spirit, and we really are spirit.
Itong katawan natin na ito ay kulungan lang ng ating espiritu. Kaya pag namatay na ito, nakakalaya ang ating espiritu. Doon natin makikita ang tunay na mahalagang bagay espiritual, hindi physical. So huwag tayong padayang ganong kahalaga yon. Bagamat mahalaga sa pansamantalang panahon. But what is not important 10,000 years from now is probably not really important. What is important is that which is eternal, that which is spiritual, that is beyond the eyes, the nose, the ears. Spiritual. Now, thank God because it doesn't change. God does not change. Hebrews 13:8. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Sadly, people are still the same. Tulad ng sa binasa natin, needy of teaching, of good news, of healing, of freedom. Christians like Christ can and should be agents of teaching and healing and freedom. Kailangan makita natin na nagagamit tayo ng Panginoon para sa kagalingan ng iba, para makapagturo, to preach the good news. Of course, as we have already established, healing can be physical, healing can be spiritual. Kung sobra kayong pinagpala, parehong pagpapala dumadating. Pero kahit wala yung physical, yung tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, yun ang pinakamalaking healing na importante. Yun ang ticket natin to eternity, that you have been made whole through the blood of Jesus. Whether or not you are dismembered physically, whether or not you are ill physically, that your soul is going to God when you die is already the biggest healing of all. Yun pa lang, salamat na, kahit wala nang ibang dagdag. Kaya hindi na tayo masyado dapat palaasa. Kinokondisyon na ng Diyos. Diyos ko, pag pinagaling mo po ako, itong gagawin ko. Ba't hindi pa ba sapat sa yung pinagalingan yung kaluluwa na pag bigla kang namatay dyan, pupunta ka sa presensya ng Diyos? Let us not be deceived by that which is seen by the eyes. Now, Jesus always goes to people, even now. Sabi niya sa Revelation 3:20, "Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him, and he with me." Narito ako, tumutok-tok sa pintuan. Sino man ang makarinig ng aking tinig at pagbuksan ako, papasok ako at makikisalo sa kanya sa pagkain. Sa Israel po at sa mga desert cultures sa Middle East, yung makisalo ka sa hapagkainan sa isang tao ay napakabanal na gawain. That if I ate with you, it means I will die for you if needed. So hindi lang basta't merienda o kainan itong pinag-uusapan ng Panginoon. Sabi niya, kumakatok ako sa pinto, pag pinagbuksan mo ko, I will die for you. I will protect you. Pagbuksan mo lang. Pero paano pagbubuksan kung hindi nadidinig ang katok? Kaya ang sabi, if anyone hears my voice. Marami pong nakikipag-agawan sa ating tainga. There are many sounds and voices that compete for our ears. Sino bang pinapakinggan nyo? The law of impenetrability says that only one thing can occupy one place at one time. So kung may pinili na kayong ibang pakinggan at hindi yun ang Panginoon, paano nyo madidinig yung katok? Kailangan piling-pili ang pinapakinggan. At nang sa gayon, marinig natin yung oras na pumatok ang Panginoon. At willing tayo dapat siyang pagbuksan. Lumalapit siya. At kung di man siya nakikita natin nadidinig na lumalapit, edi tayo ang lumapit. Sabi sa Jeremiah 29:13, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." May magsasabi, "Pastor, bakit po ganun? Parang ang layo ng Diyos. Ano man ang pagsisikap ko, hindi ko siya makita." Sabi ko, ginagawa mo sinungaling ang Diyos. Sabi sa Jeremiah 29:13, "You will seek me and find me if you seek me with all your heart." Baka hindi buong puso ang paghahanap mo. Naghahanap ka pero may kondisyon. Susunod ka pero may kondisyon. Pero pag hinanap mo ng buong buo at handa kang tanggapin kung anong matagpuan mo, handa kang sundin kung anong madinig mo, sabi niya, walang duda, you will find me. So God can be found. More importantly, God finds us.
Kung babalikan po natin yung kasaysayan, lahat ng uri ng tao sa lahat ng lugar, nagkita-kita sa paanan ng Panginoon at nagkaisa na kailangan nila ang Panginoon. The teachings and ministrations of Jesus actually united and up to now should unite people. Hindi dapat pinag-aawayan ang salita ng Diyos. Hindi dapat naghahati-hati ang mga anak ng Diyos. Nagkakahati-hati dahil sinusunod ang mga sariling luho, ang sariling kagustuhan, ang yabang, ang pride. But you see, when the Lord taught and when the Lord healed people, every type of person gathered around Him. Dapat hanggang ngayon ganun. Kung tayo po nakafocus sa salita at pagtuturo ng Diyos, at nakafocus tayo sa kanyang healing ministration, no issue can divide us. Hindi dapat naghihiwa-hiwalay, hindi dapat nagkakanikanya. Pero nangyayari yon when we are no longer focused on the teachings of Jesus. When we get focused on ourselves. When we are no longer focused on the healing possibilities through Jesus. And we want to be the healers ourselves. Divisive. Kaya ang sabi ng Ephesians 4:3, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Every effort. Lahat magtulong-tulong para laging may unity. Isa-isang tabi ang sarili at unahin yung ikabubuti ng katawan ni Kristo. It goes without saying that teaching should not result in division. Hindi pa tapos magturo, nagkahiwa-hiwalay, nagkagakagalit, nagpaligsakan, nag-contest. 1 Corinthians 1:12-13, if one of you says, I follow Paul, another, I follow Apollos, another, I follow Cephas, still another, I follow Christ. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Were you baptized in the name of Paul? Sabi ko, sinasabi natin, dito ako sa leader na ito, doon ako dito, nagkakahati-hati. Teka, sabi ganon. Bakit kayo ganyan? Hati ba si Kristo? Hindi. Kaya dapat hindi nahahati ang kanyang katawan. Sino man ang gumagawa para ito'y guluhin, hatiin, yanigin, paghiwa-hiwalayin ng mga anak ng Diyos, ay hindi tumutupad sa kagustuhan ng Diyos. Siya ay sumusunod sa kagustuhan ng demonyo. Napakalinaw ng mga salita ng Diyos. At bilang Kristiyano, dapat yung ipinaglalaban, sinisikap, ginagawa ang lahat, that you be taught about the kingdom of God, that you experience the kingdom of God, that you be healed at various levels and in many ways. So welcome Jesus into every room in your house, into every compartment of your heart. Go to Jesus and bring others to Him. If you are a faithful Christian servant, you will go to people. Kayo mismo. Hindi ko maisip na may mga tao na nakatanggap ng kaligtasan, nakakakilala kay Jesus, pero hindi dinadala yon sa kanyang mga kapwa-tao. Na kaya niyang maupo sa isang lamayan, makipagkwentuhan sa mga walang katuturang mga bagay, sa exchange rate ng dollar, sa mga tungkol sa kung ano-ano mga political issues, 30 minutes, 1 hour, pero hindi nababanggit ang Panginoong Jesus. Hindi dapat yon sa mga anak ng Diyos. Kahit saan tayo magpunta tulad ni Jesus, magturo. Yun ang ginawa niya, he taught. Because when you teach, there will be healing. Ngayon yung kailangan sa amin, lumakad ka lumpo, gumising ka patay. Hindi ganong healing. But when you teach, the emotion, the spirit will be ministered to. And there will be healing, mostly invisible. But you are a Christian, do what Christ did. Go and teach. Luke 10:1-2, the Lord appointed 72 others and sent them 2 by 2 ahead of Him to every town and place where He was about to go. He told them, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. Mga kapatid, nung ako po'y nakakilala sa Panginoon, 1973, di pa uso yan. Konti lang may Bible. Pag dala-dala mo pa nga yung Bible mo, ano yan? Wala. Ano nga yan? Ano ba? Wala nga. Ano nga yan? Bible. Hindi mo maipagmapuri dahil baka mapagkamalang may sira o kung ano dahil dala-dala mo. Pero ngayon, hindi na ganon. Ngayon, mga kapatid, kahit saan ako magpunta, people are asking, Pastor, may day by day na po ba dito sa amin? Kailan kayo maglalagay dito? Lagi na lang sabi ko, kulang po tayo ng manggagawa eh.
Alam niyo po ang tingin ko ngayon, dahil siguro sa panalangin ng mga nauna sa atin, nung mga Kristiyano nung unang panahon pa, 1910, 1920, na halos talagang para kami ketong ang tingin ng mga tao dito pag nagba-Bible ka nun. Nung pamananalangin na sila, and throughout the generations, the Christians were always praying, andito na ngayon, the harvest is plentiful, but the workers are few. Kaya nga po kayo dyan, aking gustong lagi na lamang na bigyan ng hamon. Mag-Bible study naman kayo, mag-lead kayo. Kung hindi kayo marunong, hindi kayo sanay, we will train you. But do Bible studies in offices. Kung ayaw niya sa office niyo, sa office ng iba. I encourage businessmen and employees. You want to become pastors, we will train you to be doubly productive pastors. We will not ask you to resign. We're not going to ask you to leave your jobs or your businesses, but we'll train you to be pastors para dalawa ang ginagawa niyo. You're doubly productive. It's possible and it can be done. In fact, it's the only way to do Christian ministry now. Because when the workers are supporters of themselves, then the resources of the church doesn't get strained and more work is done. But I'm telling you this, work, because the laborers are few. Huwag niyong ipagkait sa iglesia ng Diyos ang mga karunungan, training, and education na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Kailangan natin pagtulong-tulungan ito. At kailangan nating iniligtas ang church sa mga divisive elements, sa mga aha, sa mga alakdan, sa mga makakamandag na mga ulupong, sa mga hudas. You've got to protect your church. Hindi nyo dapat pinapayagan yung mga divisive people, kwento-kwento, dal-dal-dal-dal. Dahil kung mga disente, they should talk openly. But sometimes, our decency is our weakness. Kahit po sa ating church, mga kapatid, pag may dinidisiplina tayo, kahit anong immoralidad ang ginagawa, hindi natin pinupulpito, hindi natin pinapahiya. Why? Because our goal is that they should be ministered to, counseled, restored, so they could be quietly brought back to the ministry. Pero ang nangyayari, yung mga dinidisiplina mo, sila ang nagpapublicity sa labas, inaapi sila, kinakawawa sila, blah, 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 blah. And our silence sometimes works against us. But we choose to be decent nevertheless. If people choose to be evil, let them be evil. But this church chooses to be decent. Ang tatandaan nyo ito, ang church train ng workers, alam nyo yan. Marami tayong tinutustos, umi-import tayo ng maraming mga mahuhusay na teacher to train our workers. Encourage tayo ng encourage na magka-ministry ang mga tao. Anong kabaliwan kung meron kang manggagawa na matino, tatanggalin mo, matino pala. Anong kabaliwan na may manggagawa kang mahusay, didisiplinahin mo, mahusay pala. Maniwala kayo at kayo laging manalig. Pag may worker na inalis o may worker na dinisiplina, siya ang may problema. Dahil gustong-gusto natin magka-worker, ano't aalisin mo? Bakit? Kaya huwag kayong papayag na ang church sinisiraan. Because this is the body of the Lord. Pero yun nga, hindi katakataka dahil maging sa 12 disipulo ng Panginoon ay may Judas. Dapat lang tayong maging maingat na hindi tayo maging ganon o hindi tayo yung kasama nun. And going back to the ministry of the Lord, teaching, preaching. Mga kapatid, magturo na kayo. Kailan pa kayo magtuturo? Pag paralyzed na kayo? Pag naghihingalo na kayo? Pag nakaburol na kayo? Kailangan kayong gumawa ng paraan. Maglingkod kayo. Ang daming mission fields for us. Sa sandali ang buhay, lahat tayo ay mamamatay din. Dapat bigyan ng katuturan. Kung hindi nyo man maibigay ang 100% attention nyo sa work ni Lord, bigyan nyo naman kahit konting pagtingin. Maski kaprasong kabihagi ng ating buhay, huwag lang yung uupo dyan paglinggo and see you next week. Sayang ang mga galing nyo. Talagang naniniwala ako yung aking kutob sa lahat sa inyo, may kanya-kanyang kagalingan, pero available ba? Yung iba naman, magtutulong na nga, pero mga senyor at senyor pa, nandito na ako, nasa na ang chalk, nasa na ang blackboard. Ikaw, sister, pag tumulong ka sa church, bring your own blackboard. Bring your own. Buti ka hindi bring your own elevator. Ganun talaga, huwag mong asahan na kung ikaw nag-volunteer work, bigla ka namang isa pang trabaho, asikasuhin ka lamang at suyo-suyuin. Talagang kakapalan mo ang iyong dibdib, may mga frustration. Kung minsan yung katrabaho mo, katulad mo rin nagsisimula, hindi rin marunong o naiinis ka. Pero pag nagpadala ka doon, walang matitira sa army ng Diyos. Kailangan mo, nandito ako dahil tinatawag ko ng Diyos. Kahit ano, pag makita ko dito, mag-enjoy ako at hindi, gagawin ko. Dahil hear the voice of God. Because seldom will the Lord raise His voice and shout. Most of the leadings are given through whispers.
through quiet persuasion. Kaya kailangan po merong enough space and time in our lives when we are quiet so we can process the promptings of the Holy Spirit. But as children of God and the children of truth, we must discern if the Spirit is of God. Dahil may evil spirit din na bumubulong-bulong at nangihikayat ng aakit. 1 John 4:1, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. Examine the things we do. Examine the things we like to do. And we ask ourselves, is it from God? Kung may nakasakit ng inyong damdamin at gusto nyong saktan din, itatanong nyo lang sa sarili nyo, is this leading from God? Kung gusto nating gumante, is this from God? Na-offend tayo, meron tayong gustong gawing retaliation, is this from God? Makinig lang po tayo sa Espiritu ng Diyos, tayo makaiiwas na sa napakaraming mga pagkakamali at sa napakaraming mga sakit sa buhay. How do you do that? How do we discern? How do we develop discernment? If the Spirit is from God or not, immerse yourself in God's Word. Kailangan babad tayo sa salita ng Diyos, babad tayo sa panalangin, at babad tayo sa impluensyang makadiyos, nagkakaroon tayo ng napaka-sensitive spirit that we will discern if the Spirit is from God or not. Because it is the Word of God that will confirm or deny the source of a message. Kaya kung puro tayo emosyon, puro kanta, puro talon, puro sayaw, pagkatapos walang pag-aaral ng salita ng Diyos, nagiging emosyonal lang tayo, ang mangyayari, tayo maring paglaruan ng ating damdamin, nagkakaroon ng maraming bukas na pintos para sa pandaraya ng mga masasamang espiritu, akala tuloy maging ng anak ng Diyos, ang sinusunod nila ay Diyos, yun pala hindi na. Every spiritual activity must be based on and tempered by the Word of God, by an intelligent study of the Word of God. Hindi puro emosyon. So be led by God's Spirit, not by a bad spirit. Ituloy po natin ang pagbabasa ng chapter 4 ng Matthew, this time verses 2 to 4. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Jesus answered, it is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So the Lord transcended his physical need and want and condition and resisted the temptation of food. Sa biglang tingin, ano ba naman ang masama na yung bato ay gawin nga niyang tinapay, gutom siya, pero what would have happened? Mahuhulog siya sa patibong ni Satanas. He would play the game by the rules of Satan at hindi siya nadaya. Para hindi po tayo madaya, we can learn from the Lord Jesus. Transcend your physical, your present, your temporary situation. Yung atin pong panandali ang mga hirap, gutom, pangamba, pagdurusa, lungkot, huwag nating payagan yan na maging entry point ng pandaraya ni Satanas. Nothing is forever, not even sorrow, not even discomfort, not even problems. Pero pagka tayo nawawala ng pag-asa, yun ang mahirap. Kasi pag wala na tayong pag-asa, humihiram na tayo kay Satanas ng mga pamamaraan para malutas ang ating kalagayan. Pero kung meron tayong inaasahan, alam nating kailangan ay magpakatatag ako, mananatili ako sa tama, sa makadiyos, matatapos din ito dahil may inaasahan ako na wakas nito. And Jesus is our hope. No matter how difficult the situation, do not receive anything from the devil, though it might be what you need. And very especially, though it might be what you want. Do not receive money or fame or glory or pleasure from Satan, though you may want it. Because God wants you well, God wants you prosperous, God wants you all right. May panahon, dapat lang lampasan natin yung mga pagsubok, dapat nating lampasan yung mga panandali, ang mga hirap, at sa dulo no, nandun ang mga kamay ng Panginoong nakaabang para tayo yakapin at tayo'y tanggapin. Huwag tatanggap ng anuman kay Satan. Meron tayong pangangailangan, si Satan ang nag-aalok na ibigay ito, huwag tanggapin. Sapagkat si Satanas ay hindi mabuti, hindi siya nagbibigay. Pagka meron niyang parang ibinigay, ang laki ng bawi.
John 10:10, the Lord said, the thief, referring to Satan, comes only to steal and kill and destroy. Wala siyang ibinibigay na mabuti. Pero syempre, ang ibibigay niyang lason, sugar-coated. Ang ibibigay niyang kasinungalingan will come dressed as truth. So be very discerning and do not be swayed by your temporary need to the point that you will hurt your eternity. So, tinukso ni Satanas ang Panginoon, kung Diyos ka talaga, kung ikaw talaga yung akala mo at sinasabi mong ikaw, ba't di ka maghimala? Gawin mong tinapay ang mga bato. But the Lord responded to the situation, to the issue, to the offer with a verse. Sabi niya, man does not live by bread alone. Hindi siya nakipagtalo. Ang isinagot niya, salita ng Diyos, nakasulat sa Biblia, kaya hindi pwedeng makipagtalo si Satanas. Pwede lang makipagtalo si Satanas sa sarili nating karunungan, sa sarili nating pangangatwiran. But when you quote the Word of God is powerful, that Satan has no choice but to submit to it. Psalm 119:42, I will answer the one who taunts me, for I trust in your word. And the answer is God's word. What can be learned, brother and sister? Respond with a verse. When people taunt you, when people give you temptation, pag ginagalit ka ng tao, tinutokso ka ng tao, ang sagot mo, verse. Sabihin mo man sa kanya yon o sa loob-loob mo lang, ang mahalaga, verse. That's why it's important to memorize verses. We should memorize the Word of God. Tiyakin nyo lamang po na ang inyong interpretation at application ay hindi self-serving. Kasi meron naman talaga nagko-quote ng verse pero baluktot para lamang palakasin ang kanyang depensa, para lamang magmatigas sa kanyang gustong sabihin at gawin. Pero ang sabi ng Psalm 119, verse 11, I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you. At kung sa puso nakatanim ang salita ng Diyos, paano mag-uugat doon ng kasalanan? May naunang nakatanim. Kung sa utak natin, sa ating isip, ay nandun na ang salita ng Diyos, naunahan na niya yung masama, paano pa makapaghahari ang masama doon? Meron ng nakalagay na nakabutihan doon. Kaya ang mahalaga, alamin, isaulo ang salita ng Diyos. So, no argument, the devil dropped the issue and just opened another issue. Matthew 4:5-7. Then the devil took him into the holy city and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Jesus answered him, It is also written, do not put the Lord your God to the test. Ang temple po sa Israel ay nasa isang gilid ng syudad. May 4 na pader, 4 na dingding na makapal at mataas ang syudad. Doon sa isang sulok noon, sa isang gilid, nandun ang temple. At doon sa gilid na yon, napakataas ng bangin. Doon sa ibang mga side, pwede kayong lumabas ng wall at maglakad patungo sa iba't ibang direksyon. Pero itong side where the temple is, or where the temple was, ang gilid niya bangin na napakalalim na. Kaya pagka nahulog kayo mula sa templo, napakalalim na inyong kahuhulugan. So dinala pa ni Satanas si Lord doon sa ibabaw ng pinakamataas na bahagi ng templo at pinatingin doon sa bangin at sabi, kung ikaw nga anak ng Diyos, tumalon ka. Di ba? Sabi sa Biblia, eto, nagkukot na sa Biblia si Satanas. Kaya hindi lahat ng nagkukot sa Biblia ay galing sa Diyos. Tatandaan nyo yan. Dahil mali ang paggamit ng quotation. Sabi sa Biblia ay hindi ka papabayaan ng langit. Sasaluhin ka ng mga anghel ni hindi sasayad sa mga bato ang iyong paa. O talon na. Patunayan mo kung sino ka. At ang sabi ng Panginoon, do not put the Lord your God to the test. It is also written. Nag-quote na naman ang Panginoon sa Biblia. So the Lord did not walk into a trap. The Lord did not call the dare. The Lord did not prove Himself. And the Lord did not allow Himself to be measured by Satan's standards. Napakarami po sa mga tao ang dapat matuto dito dahil marami tayong pinapasok na gulo dahil lang tayo natutuksong patunayan kung sino nga tayo. O kung talagang matapang ka, kung maunang manuntok, o kung talagang magaling ka, gawin mo ito. Kung talagang matibay ang dibdib mo, itong unahin mong gawin. Kaya tuloy nagkakagulo ang mundo. Pero sabi ni Lord, it is also written, huwag mong
bibigyan ng ganitong uri ng mga test ang iyong Diyos. Huwag po tayo mga kapatid papasok sa mga tukso, sa mga trap. Pag pinuprove na kung sino ka, kuminsan yung mga ibang younger people, ipoprove nila na magaling sila, mahusay sila. So anong gagawin nila? Magre-rebellion, gagawa sila ng sarili nila mga kingdom. Pero may pinuprove lang sila na magaling ako, kaya ko rin yan. But it's a trap. Because anything that is not done from a pure motive could only be the prodding of evil spirits. Sapagkat motibo ang tinitingnan sa atin ng Diyos sa ating ginagawa. Psalm 141 verse 9, keep me from the snares they have laid for me, from the trap set by evildoers. Iiwas niyo po ako sa mga patibong, sa mga bitag. So keep me from friends and family, keep me from myself, na nagiging dahilan para ako hindi makapag-isip ng mabuti dahil kakampihan ako agad, uudyukan ako agad, napatunayan kung sino ako, na magaling ako. Ito po ay mga patibong. Avoid traps. At syempre, sinasabi din sa Biblia, ang mga babaeng magaganda at magagandang magsalita, ganon din ang mga lalaki na mapang-akit, ay trap yan sa mga married people who should not even entertain such persons. They are traps. Oras na pumasok ka, hindi mo alam, bitag pala, ang hirap ng lumabas. Marami pong mga traps, mga kapatid. Kung minsan yung pagsisikap, sisikapin kong maging best engineer, sisikapin kong maging best accountant, o sisikapin ko na maging best pastor, sisikapin ko na maging magkaroon ng ganitong ministry at papalaguin ko. Kung minsan hindi naman pure lagi ang motive. Dahil lang may inggit sa kapwa, dahil may gustong patunayan o gustong makipagkompetisyon. Sayang ang lahat ng pagod natin sa pagiging excellent kung ang dahilan lang pala ay gusto lang nating magpasikat. Gusto lang pala nating daigin ang ating kapwa. Si Solomon na pinakamarunong na tao naglakad sa balat ng lupa, sabi niya sa Ecclesiastes 4 verse 4, I saw that all labor and all achievement spring from man's envy of his neighbor. Nagpapalaki ng bahay, hindi dahil kailangan niya o gusto niya, kundi dahil gusto niyang daigin ang kanyang kapitbahay. Estudyante, pinipilit ng magulang, taasan ng grade, taasan ng grade, taasan ng grade. Hindi lang talaga para matuto, para madaig pala ang mga kaeskwela. Husayan mo ang isang bagay. Kaya ganyan na rin siguro yung mga kuminsan ay walang kabuluhan na nagpapalagay sa Guinness Book of Records. Pinakamahabang hotdog sa mundo, 3 kilometro. O ano ngayon, ang napala mo na may pinakamahabang hotdog sa mundo, nalagay ka lang sa Guinness Book of Record, natalo mo lang yung dating may record. Pinakamalaking salad, isang buong plaza salad. Sino ngayon ang kakain nito? Pinakamalaking relleno, pinakamahabang pagkukulong sa loob ng kahon na maraming kasamang ahas. O ano ngayon ang napala ng sansinukob sa iyong achievement? Para lamang madaig yung previous record. So sabi, ano ngayon ang katuturan niyan? Proverbs 16:18, pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. At kung ang Panginoon naging proud, pinatunayan nga siya kung sino siya, tumalon nga siya para saluhin siya ng mga anghel, at wala namang dudang sasaluhin siya. Pero ano ngayon ang napala niya at napala nating lahat? Pinagbigyan lang niya si Satanas at nanalo lang si Satanas at naging proud na ngayon siya, nagkaroon na siya ng kasalanan, na disqualify na siya na maging champion o savior natin. Matthew 4:8-10, ituloy ang kwento. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I'll give you, he said, if you bow down and worship me. Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only. So the Lord emphasized that God Himself is to be worshipped, that God is to be served and not tempted. So nung hindi nag-click yung temptation na naman ni Satan, panibago na naman. O ibibigay ko sa iyo lahat ng kaharian sa mundo. Lumuhod ka lang sa akin, sambahin mo lang ako. Sabi ng Panginoon, nasusulat, sambahin mo ang Diyos mo at paglingkuran mo siya. What was important here is that the Lord knew Himself, that He was the Son of God. And because He knew Himself, He behaved accordingly. He demanded proper treatment and exercised His power and authority. Sabi niya kay Satan, away from me. Kayo po, mga kapatid, sino ba kayo?
Kanino ba kayong anak? Natanong nyo na ba ang katabi nyo, kanino ka bang anak? Diba? Siyempre, ang sagot natin, anak ba tayo ni Satanas? No. Anak tayo ng Diyos. Amen? So, behave according to your identity. Anak ka ng Diyos eh. Christian ka eh. So, lagi mo itatanong, ito bang gagawin ko? Bagay sa anak ng Diyos gawin. So, behave according to your identity. Kristiyano ako, dapat ba ako nagpapakalat-kalat sa kalsada ng ganitong oras ng gabi? Kristiyano ako, dapat ba ako pumupunta sa mga nightclub, sa mga bar at kung ano-ano pa? Kristiyano ako, dapat ba akong nakikita sa ganitong uri ng mga sitwasyon? Behave according to your identity. Because the Lord said, worship the Lord your God. Huwag mo kong ganyanin, huwag mo kong tuksohin, lumagay ka sa lugar. And Ephesians 4:1 says, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. And the Lord calls us to holiness. The Lord calls us to glory and to eternity. Respect yourself. And automatically others and Satan will respect you. Kailangan igalang natin ang ating sarili. So Matthew 4:11, then the devil left him and angels came and attended him. Sumuko na si Satanas, matapos ang sunod-sunod na tukso, hindi siya pinatulan, ang isinagot lang lagi, Word of God. Walang labis, walang kulang. So the devil gave up and obeyed. And interestingly, angels affirmed Jesus' stand and position and served him after the test, not during. Not during. Hindi po natin tinutulungan ang sino man during the test. Hindi katulad ng nangyayari ko minsan sa LTC, nag-a-apply ka para sa lisensya o para sa renewal, tinuturuan ka na ng mga clerk ng sagot sa kaunting halaga at pabuya. Ano ang bunga? Mga tsuper natin na hindi marunong magbasa ng traffic signs, mga tsuper na hindi alam ang road etiquette, mga tsuper na talagang nakahambalang, nakakalat at napakalaking disgrasya sa kalsada kasi habang nagtetest, tinutulungan. Yung iba nga before the test, tinutulungan pa. Nakita niyo po yung mga anghel kung kailan sila nag-minister sa Panginoon after the test. Tayo man, kung dumadaan tayo sa pagsubok, angels will minister to us after the test. Not during. You have to pass it yourself. At ang nakatutuwa nito, at nakaliligaya at nakapagbibigay ng ginhawa, sabi sa Biblia, hindi tayo bibigyan ng pagsubok na di natin kaya. Sukat tayo ng Diyos. At ang pinapayagan lang niyang pagsubok na dadating sa ating buhay, yung nasukat na rin niya at alam niyang kaya nating ipasa. Kaya huwag kayong magsasabing napakahirap ng pagsubok, di ko kaya. Para niyo nang sinabing hindi marunong magkalkula ang Diyos, hindi siya marunong sumukat o bumilang. Sinabi na sa Biblia, hindi ka bibigyan ng pagsubok na di mo kaya. Kaya kapatid, kayanin mo, pass it. And the angels will be there at the end of the road to minister to you. Yung mga dinaanan ng Panginoon na daan, doon din niya tayo pinasusunod. Kaya yung mga nangyari sa Kanya, hindi malayong mangyari sa atin. Kaya lang, dapat nating gawin ang ginawa niya. Dapat siya ang ating modelo. The lovable Lord obeyed the leading of the Spirit. Transcended physical and temporary needs. The lovable Lord knew His identity. Behave according to that identity. And the Lord taught Satan to treat him according to that identity. Ano po bang identity nyo? Kayo'y husband? Behave as a husband of one wife. Nagkakagulo when you do not behave according to your identity. You are a wife, behave as a wife. You are a son, a daughter, behave as a son or a daughter. You are a brother or a sister, behave as a brother or a sister. You are a father or a mother, behave as a father. Ano bang ibig sabihin nun? Father ka, pagkatapos magkakaroon ka ng kulasisi, magkakaroon ka ng mga relasyon sa iba, nasisira ang relasyon ng asawa, na ninyong mag-asawa, nasisira ang relasyon ninyong buong pamilya, napapahamak ang iyong anak, behave as a father. If only you know who you are and don't forget it, you behave as you are. Tulad natin, Pilipino o Pilipino ka, how are you expected to behave? Dapat malang tangkilikin mo ang mga product ng sarili mong lahi, ng sarili mong bayan. Dapat malang ibigin mo ang iyong bayan. Huwag mong kalatan ng mga ilog. Huwag kang dumagdag sa problema ng bayan, kundi solve the problems of the nation because you are a Filipino.
Kung Filipino Christian ka, anong dapat na behavior mo? Marami po talagang tao nawawala sa sarili, kaya nagugulo ang buhay. May asawa na, nag-entertain pa ng iba, kahit man lang sa isip. Behave according to your identity. Hindi mo na dapat ina-entertain yan. Masaya ka man o hindi. Kung malungkot ka, di malungkot ka, magtiyaga ka. Pero hindi mo dapat nasirain yung image mo kung ano ka. And remember, we were created in God's image. We are God's workmanship to do good works. And you are a Christian. Kung Kristiyano ka, anong yung identity? Bagay ba sa bibig ng Kristiyano ang nagchichismis? Bagay ba sa Kristiyano yung rebellious sa kanyang spiritual authority? Bagay ba sa Kristiyano yung namimintas? Bagay ba sa Kristiyano yung kung sino ang kumupkup sa'yo, nag-alaga sa'yo, nagpakain sa'yo, bigla mong tutuklawin? At pagkatapos, pagsasalitaan mo ng masasakit at masasama para lang magmukha kang mabuti at martir, kaawaan at tulungan ng iba? Bagay ba yon sa bibig ng Kristiyano? Bagay ba sa mga Kristiyano na nagsusuporta sa mali? Kung tayo lang po lalagay sa lugar, aayos ang ating buhay. Teacher ka, bagay ba sa teacher ang hindi nagtuturo, hindi naghahanda ng lesson plan? Estudyante ka, bagay ba sa estudyante hindi nag-aaral? The Lord did not forget who He was. Sabi niya kay Satan, worship the Lord your God. Lumagay ka sa lugar. So the lovable Lord kept His argumentations with the devil to the minimum. Few words and to the Word of God. For our benefit. And thank God, He knew how to suspend pleasure and comfort, relief and satisfaction. Many people are deceived and trapped when they seek immediate pleasures. Hindi makapaghintay, minamadali ang panahon. Assistant pa lang, hindi maghintay, gusto agad siya ang maging top person. Tinetrain pa lang, hindi makapaghintay, gusto agad agawin ng kapangyarihan. Dapat ang tao marunong maghintay. And especially to deny ourselves instant gratification if in the long run it would be disastrous. Hebrews 11:24 to 25. By faith, Moses chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the pleasures of sin for a short time. Isipin po ninyo, prinsipe na ang status ni Moses sa Egypt, the most powerful empire of the world. And yet, because he knew who he was, that he was a Hebrew, he belonged to the nation of God, he denounced his Egyptian identity, his royal status, and rather chose to be among the slaves who were the Hebrew people. Pinili niya na dumaan doon sa mahirap kasi yun ang tama. Nabuhay siya dahil siya ay naging totoo sa kanyang sarili. And even the Lord resisted temptation, stood His ground. The Lord suffered so as to be our champion, our Savior. Ano po ba yung mga champion na yan? Nung araw, halimbawa, may giyera, pangkat A, pangkat B, para maiwasan na lang na dumanak ang sobrang daming dugo, pipili na lang ang pangkat A ng kanyang champion. Yung pangkat B, champion. Yung dalawa ang maglalabanan. Pag natalo yung champion ng pangkat A, talo na yung buong pangkat A. Yan ang hinamon ni Goliath sa Israel. Sabi niya, ako ang kampiyon ng mga Philistines. Humanap kayo ng kampiyon nyo, kami na lang maglalabanan. Kung natalo ako, talo na yung buong army namin. Huwag na nating lipulin ang lahat. May champion ka. Nakita niyo po, pag may champion tayo, ang binibining Pilipinas, yan ang champion ng Pilipinas, ilalaban mo sa Miss Universe. Pag natalo siya, talo na yung buong Pilipinas. Pag nanalo siya, panalo na yung buong Pilipinas. Pag may basketball team tayo, sila yung ating champion. Pagka meron tayong representative, sila yung ating champion. So, si Lord, siya ang ating champion. Lumaban siya para sa atin. Hindi na tayo ang inisinuong sa giyera with Satan. Hindi na tayo ang ipinapako sa krus. Hindi na tayo ang hinagupit. Hindi na tayo ang dumaan sa kutakot-takot na hirap. Siya na. Pero kung hindi niya yun pinasa, talo tayong lahat. But because He stood His ground, no matter how difficult, na ipinapako na siya sa krus, ibinabaon ang mga malalaking bakal na pako sa kanyang laman, litid, buto. Nananalangin pa siya at hinihingi ng tawad yung gumagawa noong kalapastanganan na yon sa kanya.
Kung siya'y nagalit, napuno, napikon, at gumawa ng hindi maganda, hindi na natin siya champion. Kasi ang champion na kailangan natin para mahugasan ang ating kasalanan ay yung walang kasalanan. Ang kailangan nating champion para tayo luminis ay yung may malinis na dugo. Tiniis niya ang lahat so that He will remain to be our champion. And thank Jesus because He is our victorious champion. Yun pa lang dapat na nating ibigin ang Panginoon eh. Gaano karaming tatay, champion ng pamilya nila, pero nung dumaang kekembot-kembot, bumigay. Ang sweldo na pabigay sa iba, nagdusa ang pamilya. Gaano karaming mga anak, champion ng kanilang pamilya sa school. Ang glory niya, glory ng pamilya. Ang kahihiyan niya, kahihiyan ng pamilya. Tapos may nag-alok ng drugs, nag-drugs. May nag-alok ng kabalbalan, ginawa yung kabalbalan. Napahiya, nasaktan ng buong pamilya. Talo. Champions tayo ng ating maliliit na mundo. Pero pwede tayong magwagi dahil yung champion ng malaking mundo natin, si Kristo, nagwagi na siya. Hebrews 4:15, For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet was without sin. Huwag niyong sasabihin, sapagkat ako'y tao lamang. Sapagkat kaya nga ang Diyos ay nagkatawang tao, para niya, pakita sa atin na kahit siya'y nagkatawang tao, hinarap niya at nagpakatibay siya sa harap ng mga tukso para meron tayong modelo na pwedeng tularan. 1 Corinthians 15:57, Thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Hindi pagkatalo, hindi kahihiyan ang dinala sa atin ng Panginoong Yesus, karangalan, tagumpay. So when tempted, remember, learn from, and be like Jesus. Siya ang alalahanin. And remember this, you are and you can be someone's champion. I remember another line from the poetry of J.D. Drilon Jr. Alam niyo po yung tula ni J.D. Drilon Jr., one word per line, walang mga tuldok, walang mga comma, walang punctuation marks. At ito inspirasyon, yung ideya nung siya po ay isang sundalo, padala ng Pilipinas sa Korea. Nung araw, tinulungan lang natin yung Korea. Ayan, nalampasan na tayo dahil sila ay makabayan. Meron silang digmaan, nagpadala ang Pilipinas sa mga hukubo, napadala doon si J.D. Drilon Jr. At nung nasa loob siya ng foxhole, nakikipagbarilan dun sa mga ibang kalaban sa kabilang foxhole, sabi niya, we are at war because elsewhere our leaders failed to make the peace. Yon. Nandito tayo sa foxhole na to, namamatay at pumapatay, nakikidigma, nahihirapan, kasi ang mga champion natin, yung mga leaders na nag-usap, na bigo, na mag-usap ng mabuti, nagyera silang dalawang leader, tamay tayong lahat. Sa pagkakamali ng isang leader, nadadamay ang isang buong bansa. Sa pagkakamali ng isang religious leader, nadadamay ang buong kongregasyon. Sa pagkakamali ng isang ama o ina, nadadamay ang buong pamilya. Ganon din sa anak. We are at war because elsewhere our leaders failed to make the peace. But whenever we can be victorious, we can say we are victorious because our leader, our champion, Jesus, was able to make the peace, and therefore we are at peace with God through the Lord Jesus Christ. Kaya dapat natin siyang mahalin at pasalamatan. Dapat siya talagang itanghal. Kung hindi lang nga questionable yung igawa siya ng monumento, siya ang dapat igawa talaga. Dahil siya ang tunay nating bayani. Siya ang tunay na tagapagligtas. Dahil nanalo siya, pwede tayong manalo. At dahil tinanggap na niya lahat ng parusa, pwede na tayong hindi parusahan. When people are not able to do what is right, people under them are dragged into suffering. So you are and you can be someone's champion. Do not fall, if only for the sake of others. Dahil marami tayong dadalhin pag tayo'y bumagsak. Thank and love Jesus. Nauna na siya sa paggawa ng mabuti. 1 John 4:19, we love because He first loved us.
Nauna na tayong minahal ng Diyos, dapat tayong makipagmahalan sa Kanya. At itong dapat nating i-develop, I don't know how you will do it in a personal way, but develop a personal love affair with Jesus. Isang personal, maganda, masarap na relasyon. At salamat na lang dahil nanalo na siya. Huwag kayong malungkot, huwag kayong magluksa, huwag kayong matakot. Revelation 5:5, do not weep. See, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has triumphed. Nagwagi na. At lahat tayo nakinabang at nakikinabang dahil sa kabutihan ni Jesus, dahil siya ang ating champion. 2 Corinthians 5:21, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Christian, love your hero, love your champion, love your Savior. At paano natin masusuklian ang kabutihan ng Panginoon bilang champion natin? Be a champion to someone. Fight a good fight for the sake of those who believe in you, for the sake of those who trust you, for the sake of those who rely on you. At mas marami tayong taong pinamumunuan o nasasakupan, mas malaking ating pananagutan. Jesus is our champion. At ang sabi sa Bible, I can do all things through Christ who gives me strength. Ano po ba ang ating mga hinaharap na mga temptation? Anong mga kahinaan? Pinanghihinaan ba kayo ng loob? Huwag niyong lilimutin kung sino si Jesus at kung sino kayo, na tayo ay anak ng Diyos. Tayo ang tagapagmana ng Diyos. We should behave accordingly. Huwag nating lilimutin, lalo sa mga panahon ng hirap. Huwag tayong bibigay. Huwag nating lilimutin, hindi bagay sa aking sumuko. Si Jesus, nung binibigyan ng pagsubok, ay hindi sumuko. Hindi ako dapat sumuko. Nauna na siya. Hindi ako ang pioneer. Hindi ako ang iimbento o hahanap ng mga